welcome to the first episode of Pep Talk. Ayan. And for today, we're going to bring you the top 10 stories of May 2012. By the way, my name is Demay. And I am Abby. Hatid po namin sa inyo ang 10 maiinit na balita nitong buwan ng Mayo. Alia Fuentes charges Rufa Gutierrez with libel. Ay, mabigat. Correct. Okay. Siyempre, ano pa rin to, continuation pa rin nung awayan ni Amalia and Annabel Rama na ngayon, pati si Rufa nadamay na with the libel suit. Kasi kaya nadamay si Rufa sa story na yan dahil nagkaroon siya ng interview sa show niya sa TV5 na Paparazzi and may mga nabanggit siya doon about Amalia na kesyo si Amalia daw yung nagpapakalat ng chismis about itong si Annabel Rama, kesyo may anak daw yung anak ni Rufa rather na si Lorene, may kakambal daw, binenta ni Annabel para daw magkapera. So yon ikinagalit ni Amalia dahil syempre hindi daw totoo, according to her, hindi daw totoo yung story na yon. So, ayan. Moving on to number 9, we have Mo Twister versus Mojo Jojo and Charisse. Ayan. Okay. Doon muna tayo sa unang part ha. Mo Twister versus Mojo Jojo aka Joseph Javier in real life. Actually, dalawa sila dito sa story nito. It's Mojo Jojo and yung boyfriend niya na si Amiel Aguilar Cabanlig, who personally called Pep para i-reveal yung mga nalalaman niya na kalokohan daw ni Mo dun sa show niya na Good Times sa Magic 89.9 na kesyo nakakulimbat daw ng cash and prizes itong si Mo. Magkano? Amounting to 500,000 pesos and more. Actually, Kalahating milyon. Kalahating milyon. More pa to kung susumahin because the story was yung isang game lang pero it turns out meron pa daw mga iba. Pero syempre, kinuha natin yung side ni Mo Twister. Kakaano kasi? Mo Twister. May Mojo. Okay. So ito si Mo Twister. Nakuha natin yung side niya, na-interview natin siya through Skype. And yun nga, sinabi niya sa atin na hindi daw totoo yung story. And it turns out, si Mojo pa daw pala yung in charge dun sa prizes. So kumbaga parang, alam mo to, typical showbiz story na he said, she said, palit-palit ng kanya-kanyang side ng story. Meron pang part 2 itong number 9 entry namin. For 9B, syempre may kinalaman itong si Mo Twister at si Charisse, nagka-issue din sila, te. Yes. Anong ganap? Okay. So, ang nangyari, itong si DJ Mo Twister, together with 2 more DJs na babae, si DJ Mia at si DJ Suzy, nagpauso ng hashtag sa Twitter. Correct. Yeah. Very controversial na hashtag Charisse Pempenko sex tape na ikinagulat ng madla. Yes. Shots. Hindi kami nag-e-shots. Ito. Ayun. So, syempre, ang ending, nasuspend yung 3 DJs, ganyan. Pero, nag-sorry naman si Mo Twister, si DJ Mia and DJ Suzy. Kaya, eto, siguro, feeling ko ito na yung parang pinaka-message ni Mo para dun sa mga lahat nung na-offend. Speaking of Charisse, we're moving on sa ating countdown. This is number 8. Ang title ng story nito ay Charisse, This is the Real Me. Anong drama? Diba? Gusto niya yun? This is the real me. Kasi nga, eto si Charisse. Actually, March pa to nung una natin na nakita yung new look ni Charisse. Blonde hair. Nagulat ako dyan, diba? te. Medyo spiky cut. Diba? Nakakagulat, diba? And all that jazz. So, parang naloka yung mga tao sa kanya. And nung nagkaroon ng press con for the X Factor Philippines, which is isa siya sa mga judges, doon parang in-express niya na, huwag kayo maloka kasi eto talaga ako. Yun. Kasi nga parang nasana yung mga tao na nakabihis. Ano siya, yung nakadress, parang kagaya ng iyong pretty Karimadon outfit. Diba? Bonggang-bonggang Karimadon dress. Yeah. Yun. So, yun, parang inano lang ni Charisse na huwag kayo maloka sa akin kasi ito daw yung tunay na itsura niya. So, tanggapin na natin lahat na nagbago na si Charisse at tanggapin na natin that she was born this way. At number 7 ay ang wala nang mas jojosa pang si Ann Curtis. Te, napaka-emotional ang kanyang pagbababay sa Showtime. Yes, bye-bye. And this story, Ann Curtis temporarily bids it's Showtime. Goodbye. Sad kayo? Kasad naman talaga dahil 1 month. Temporary lang naman, di ba? 1 month siyang aalis. Kaya huwag kayo maarte kasi babalik din siya. Naman sa Pep, napupunta siya sa Hollywood to do a movie, te.
Tama-tama naman yung pagsasabi niya, 'di ba? Sinabi naman niya talaga na to pursue her dreams, 'di ba? She's at leaving ito to na pursue. nga ang Hollywood dream ni Anne. And ang nasaga pa namin na balita, this movie daw, nag-iisa lang daw siya na Pinoy sa cast. So, abangan natin lahat yan. At number 6, from one Diyosa to another, Yesterday. ay ang lolang Christine Reyes. The very sexy Christine Reyes na nag-cover recently sa Yes Magazine, May 2012 issue. Dito sa issue na to na nagkwento lang naman si Christine tungkol sa mga nadawit na pangalan sa kanyang career. Sino-sino nga ba yung mga na-mention na yan? Siyempre, ang controversial Papa Dennis Trillo. Na first love daw ng lola nyo. So, basahin niyo yung yes kung ano mga ni-reveal niya about Dennis. And besides Dennis, Si Sarah Geronimo at saka ang kanyang boyfriend ngayon na si Raver Cruz. Yes. Nakakatuwa naman yung mga na-reveal niya dito. Nakakagulat din yung iba. Gaya nung sinabi niya tungkol kay Dennis Trillo na naging intense at wild daw ang kanilang pag-ibig. Subalit, they had the right love at the wrong time. Ay! May nagagalit. Galit! Ayaw niyo yun? Ayaw niyo yun? Ako, sorry na lang kayo. Pero this is the sweet part, ha? He said of Raver, kung ano yung hinanap ko kay Dennis, si Raver daw lahat ang nagbigay. Kumbaga, pinagsigawan daw ang love niya for Christine. So, very lucky naman in si short, Christine. in lababo ang atin nyo. Diba? Ayan. So, Christine and Raver, lovebirds, eto ang para sa inyo. Number 5, we have the Twitter war between megastar Sharon Cuneta and an ABS-CBN executive. Nauuso ang mga Twitter wars these days. Correct. Ayan. Siyempre, alam naman nating lahat na very active si megastar Sharon Cuneta sa Twitter these days. And ito nga isang gabi, no, nakarating sa kanya na meron daw tinweet itong ABS-CBN executive na si Eric John Salud. Which is, although hindi niya directly na minention yung name ni Casey, pero yung tweet daw niya na yon according to dun sa mga tao sa Twitter na si Casey daw yung pinaparatangan niya na yun na kesyo sinabi niya na may baho daw siya na alam about Casey. Baho? Yan. So, syempre, bilang mother ni Casey, etong si megastar, ayan, amoy niyo na yung sarili niyo. Baka kayo rin amoy may baho. Kasi naman yung ano, yung the very word itself, baho, di ba? It's so offensive. So, correct. So, ayun nga, bilang nanay, syempre ni Casey, naging defensive ito si megastar, na ipinagtanggol naman niya yung anak niya, at sinabi niya na parang, if you have, parang, eto, sabi niya, if anyone says may baho si Casey, they better support it with lots of proof / evidence / witnesses. Kasi kung gusto namin manira, ang dami naming kilalang involved noon at ngayon. O, diba? Talagang dating from noon at ngayon at kailanman. Ayan. At number 4, ang hiwalayang John Lloyd at Shaina Magdayaw-te. Yes. Say mo. Matagal na nga nabablind item yan. And finally, eto na, nagsalita na si Shaina. Wala na nga sila ni John Lloyd. Yes, it was on May 4 nang ipinadala ni Shaina ang statement niya sa PEP regarding the matter. So, ang sinabi niya, and I quote, "To end all speculations, I confirm that John Lloyd and I have agreed to end our relationship. The reason is purely between John Lloyd and myself. I most humbly request everyone to allow us to move on with our respective lives with mutual respect and dignity." Oh, di ba? Ang sakit, di ba? Wala na silang dalawa. Although, I'm sure, marami sa inyo dyan ay natutuwa pa. Yung mga nangangarap na maging girlfriend ni John Lloyd or nangangarap maging boyfriend ni Shaina, this is your chance. Guilty. Number 3, we have the story, Albi Casino and Andy Eigenman, the battle at Fiamma. Battle? Ganun, battle, literal na battle. Hindi totoo ha, literal na battle kasi merong hampasan ng... may hampasan talaga ng bote na nangyari. Nabuhay ulit ang mga balita. Yes, so nabuhay ulit yung story sa kanilang dalawa na hanggang ngayon hindi pa rin natutuldukan. And syempre, in defense of her son,
na-interview rather itong si Mrs. Rina Casino, and she said some medyo fierce na mga statement niya, no? Which Isa nga dito was? sa sinabi niya is, "This time, I don't think we're backing off. We're going to speak up." At number 2, isa na namang hiwalayan, te. Sunod-sunod yata ang hiwalayan lately sa showbiz. Sino naman itong ang couple na to na naghiwalay? Well, itong couple na to, fan ako, in fairness. At 6 years silang, they were together for 6 years. Yes, which is very rare in showbiz nowadays. And, okay, sabihin na natin, tagal. Correct. Gusto niyo yun? Suspense, di ba? Si Derek at si Angelica. It's really, really sad. Diba? It is- Ayan. Kasi marami ang lumalabas na blind item na di umano ay naging third party daw si John Lloyd sa relationship ni Derek and Angelica. And actually, maraming mga sightings nga no doon sa area kung saan nakatira si Angelica na madalas daw makita lately na magkama yung dalawa doon. Pero wait. Di rin natin alam kasi syempre, yung closeness naman ni John Lloyd at ni Angelica could be explained because by their movie, diba? Meron silang upcoming movie. So, Yes, so baka naging friends sila or something. promo ba? Or totoong love affair na ba ito? Abangan na lang natin kapag nagsalita si John Lloyd and Angelica. The top story this month na Iya Wars, Raymart Santiago, Claudine Barreto and Friends versus Mon Tulfo. And friends talaga. And friends. Kasi hindi lang naman silang dalawa, di ba, yung involved dun sa story. So, I'm sure, bilang top story siya sa PEP this month, alam niyong lahat kung ano yung mga nangyari, yung talakan sa naiya, yung Ang bagaheng nawawalang nahuli. baggage, Oo. correct, nawawala ng baggage, tapos merong flight attendant na tinatalakan daw, tapos nag-video hanggang sa nagkasapakan na, Correct. ganyan. Uy, ano ba? So, yan. Actually, until now, hindi pa rin natatapos yung issue na yan, no? Kasi recently, may lumabas na naman na bagong video. Sino daw ang unang nanapak, tama ba? Ayan. So, abangan natin kung ano mangyayari dyan sa story na yan. And so, thank you so much, guys, for joining us ito sa first episode ng Thank you, Karimadon, for my outfit. Yan, Alam yun yung na. keyword, Karimadon. So, if you want bonggang dresses, like Abby's, ayan, visit www.karimadonfashion.com to avail of special rates and deals. And there's also a bridal boutique in Glorieta 1 where brides and their entourage can choose dresses. Thank you so much. Bye.